Magandang gabi po sa ating lahat. Minsan pa po, ito po ang hindi masyadong late night after session fellowship. Ako po si Brother Michael. Ako po si God. At ako po si John. At welcome po sa gabing ito. Minsan pa kami po ay nagsama-sama upang pagbulay-bulayin po yung mga natutunan namin, pag-aralan, at patuloy po na of course matuto sa mga ipinahayag po ng Panginoon last worship service. Hindi ko na po nabanggit kung pang ilang episode na to dahil medyo groggy pa po kami. So without further ado, mag-start na po tayo. Samahan niyo po kami sa pag-umpisa po ng isa panalangin. Sige po, Brother John, lead mo po yung prayer natin. Tayo ko nalangin. Nais na kaya naman po salamat at binigyan ko niya sa pangpagdala na gawin ang gawa nito na bigyan kami ng kaya makakasama habang kami mag-aaral ng sa mga sarili mga patuloy kami pagkakama sa naman disak na kaya matulungan kami sa mga oras sa kama at kinasa mga pinagama gama bukang ay kanilang puso at isipan na ganyan naman sa amin na in this name we pray. Amen. Amen. Okay, so kamusta ang inyong youth fellowship? Parang wala ka dun Ano ba ako? Wala ka dun O, di balik rin natin. Kayo magtanong, kamusta ang... Ay, hindi. Tama nga Kamusta yung, this week? Wow! Parang may nangyari. Right. Siyempre, meron. Nangyari ba? Meron. Una po sa lahat, pasensya na po kung hindi po kami nakapag podcast ng ilang linggo dahil po nanganak po ang aking misis. So, yes, meron na po akong baby boy. Descendant ba? So, medyo nakakapagod lang po yung mga nakalipas na week. Of course, maraming yun po yung isa sa mga reason. Pangalawang reason po bakit hindi po kami nakapag-podcast, nawalan po kami ng internet. Dahil nabagsakan po na puno yung linya po namin ng internet cable. So, kailangan po ayusin. So, I think 4 days po kaming walang internet. So, hindi rin po ako masyado nakapag-post. Pero pinaghandaan na po namin yung sama-sama po kami na mag-usap-usap sa isang table so magre-relocate na po yung podcast. Hindi na po dito sa 4 na square. So magiging isang frame na lang po kami. And nawa po patuloy po na tulungan niyo kami, samahan niyo po kami sa pag-pray na maging matagumpay po yung gawain. Of course, nakasama ako dahil ang misis ko po ay nasa hospital that time kasama si baby. Nakasama ako sa youth fellowship ng mga kabataan. So matenda ko dahil wala naman po akong ginagawa nun after Sunday. So instead na umuwi kagad, sumama po kami. Kasama ko po yung pamangkin ko, si Mark Jacob. Masaya na naka-attend ako ulit ng fellowship. Kahit na hindi ako hindi ako nag-share. Nakinig po ako. Nakinig ako sa turo po ni Brother John. Si Brother John po ang nag-share that time at binisita po nila ang isa sa mga kabataan ng church. Masabi ko masaya. Hindi naman siya kumbaga para sa akin isang kumbaga refreshment po yun dahil matagal-tagal din po ako hindi nakasama sa Bible study. So kumbaga magandang experience para sa akin. So masaya naman at naging matagumpay. Although kahit po maulan, kahit may bagyo, praise God po kasi tuloy-tuloy yung gawain. Hindi siya nahadlangan.
So, nawa po sa mga susunod pa makasama ako ulit. So, yun lang naman. Hindi masarap yung pagkain. Kasi lugaw. Champurugaw dato yung handa eh. Hindi ko natikman. Hindi, joke. Champurugaw. So, ayun, maraming mga kabataan. Kasama ko ulit yung ibang mga kabataan. Yun. Yun, masaya naman. Also Naging experience din kabataan yun. na. Para kay Jacob makasama siya, 'di ba? Makita niya. So, sana nawa marami pang gano'n na mabuksan sa church sa atin. So, yun lang. Kayo, kamusta? Kamusta ang school? Wala pa. Wala pa ba pasok? Isang linggo pa bago school. Wow. Oh, lapit na sa'yo. Si Mark Jacob walang pasok bukas eh. So, maganda rin. Wow. Kasi may Gusto pagyo eh. pa amin. Diba? Sa mga kapatid po dyan, sa mga nakikinig po, ingat po kayo ha. Malakas po yung yung ulan, yung bagyo. Mabilis mag-cause ng baha. So, mag-ingat po kayo. Sa Maynila po ngayon, resort na eh. Dahil resort na yung ang daming nagbukas na resort sa Manila. Spanya Resort, Luneta Resort. Calzada Resort. Dami nagbukas. Kaya nung fellowship, napaisip ako mag-swimming din tayo, syempre. Para bumabagyo, solo natin yung resort. Diba? Addict. So, kayo, kamusta naman? Kamusta ang mga nakalipas na araw? Hindi lang yung Lord's Day, kundi yung mga nakalipas na araw. Lang. Medyo weird na nawalan tayo ng podcast nung last Like parang I'm not well equipped sa buong week. Like parang may kulang So medyo nakakalungkot nga dahil lahat lang tayo, diba? Pero okay lang, tuloy pa rin. Ikaw, Brother Jan. Si Brother Jan po, bagong gupit. Kung alam nyo lang, bagong gupit siya. Ready na for school. Masyado lang mainit. Naman doon, nagpagupit ako. Wow, nainitan ka pa. Sorry. Wow, bagyo na, nainitan ka pa. Lugi sa'yo dyan. Okay lang. Bago, new haircut. Wow. Malamig this. Broken ka ba? Broken ka ba? Broken ka ba? Broken ka. Laya na yun, laya. Okay. Billion arc ko to. Ha? Wala. Okay, so kamusta naman ang pakikinig natin last Lord's Day sa mensahe ng Panginoon sa atin last Lord's Day? Kamusta naman? Ano naman? Pag-usapan natin yung mensahe ng Panginoon sa atin last Lord's Day. Like yung first part ng worship service natin, 'di ba? Medyo I think for me medyo nakakapanibago, I say. Although in a sense, kaya siya nagmukhang nakakapanibago, siguro dahil pinapaliwanag siya ng mas mabuti ngayon. So, kumbaga yung parang understanding ko na parang, ay, kala ko ganito lang. Mas lalo siya nag-broad. And I'm still praying na lalo pa siyang maintindihan. Diba? Kasi ano bang main verse na ginamit nung first worship service nung Sunday sa atin? I think it's Romans chapter 5 verse 8. Romans 5 verse 8. Chapter 5 verse 8.
verse 8. Yep. Okay, basahin ko po. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, pwede bang malaman ano ang insight natin? Ano ang naintindihan natin? Ano ang naintindihan nyo sa first part ng worship service? And kung may mga tanong kayo, ano ang mga bagay na naging katunungan sa inyo nun? Siguro nalito rin siguro ako sa first part ng worship service. Like, parang nakafocus din ako sa ano. But, while listening, parang marami rin akong questions na parang, kailangan ng answer. Kasi, sa first part ng worship service, I was blessed how the Lord is so blessing sa atin. Like, parang, diba, tinuro sa atin, kaya nga sinabi dun sa, Romans chapter 5 verse 8, tatapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga kasalanan pa, si Kristo ay namatay na dahil sa atin. It's like, parang, pinakita ng first worship service kung gaano tayo kamahal ni Lord, kung saan, sa pasimula pa lang parang, nakaset na si Jesus Christ or parang ready na si Jesus Christ like to die for us. Kasi if knowing God I think God already knows everything what will happen. Parang God knows like from start to beginning. Kaya nga later on na nung tinuro ng ating pastor na because of God, si God yung naglalapit sa atin or si God yung naglalapit sa mga souls kay Jesus Christ. And parang ganun pala yun. Parang I never thought of it na parang hindi ko napansin na we're like owning yung ginagawa ni God. We don't know pala na it's like si God yung parang the one who is doing the work, like siya yung naghahanap ng kasi I think kung kilala niya lahat ng mga tao, I think parang tama siya dun sa dyan na like siya yung maglalapit sa anak niya. So parang lang ako, parang may nagkakaroon lang ako ng mga katanungan na kung ganoon pala, parang ano pa yung kailangan gawin? Parang tag dito. So, kung andito na ako, is it sure talaga na, parang, dito na ako? Like, hindi na ako maalis dito? Parang, hindi na ako maalis sa presensya ni Lord? Parang, I think, pwede ako maalis or pwede, but hindi pa siya sure sa mind ko. That pretty much lang sa akin. Ikaw, Brother John. Para sa akin, siguro, kapag mahal na kami na, naintindihan sa regard. Pero sa akin, I think, ang tumatak sa akin dito is parang sabi ng part na to is that God is already there, but pinipili pa rin natin yung sarili nating pag-usuan, sariling glorification bilang tao. Parang, it's like, hindi na sa sinasabi kung hindi natin siya pinapaniwalaan, kaya nagkakaroon tayo ng mga desisyon na hindi kaya sa paningin ng Diyos. Pero parang bulag pa rin tayo despite na yung katotohanan na ay nasa harapan na natin. Parang masasabi na rin natin na dahil doon hindi tayo naniniwala na ipinagdala sa atin ng Diyos na anak niya upang para mamatay sa atin, kaya nga nasali sa unang verse, diba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nagawa niya ibigay ang anak niya just for us, para sa ating mga kasama. Ayun lang naman para sa akin. Siguro ang naging malinaw kasi dun sa first part, we are saved because of God,
'di ba? Because God uh, has so much love for us, 'di ba? Sabi doon nga sa main text na kahit na tayo'y makasalanan pa noon ay namatay si Kristo para sa atin. It really says na yung salvation na tinanggap natin, si God ang gumawa. Diba? That's why we cannot boast of it. Because God is the one who worked for our salvation through Jesus Christ. Kaya lang, I think yung nagiging problem nga is, yun nga, yung sinasabi mo, Brother God, na parang nagkakaroon ka ng ng thoughts, second thoughts, 'di ba? Is that kung uunawain kasi natin, 'di ba? Yes, salvation is free. 'Di ba? Because God worked for it. Si God ang gumawa ng salvation. Kaya lang kung uunawain natin yung mga verse na binigay sa atin, especially kung gagamitin natin, 'di ba? Yung isa sa mga verse na binigay, yung John chapter 4, wherein alam natin na ito yung isa sa mga pagkakataon na ang Panginoon Hesus Kristo ay pumunta sa lugar ng Samaria, which is a Gentile region. 'Di ba? Naging clear sa atin to kasi lalo na kung babasahin natin yun, 'di ba? Sa John chapter 4 verse 4, sabi dun and he must needs to go to through Samaria. 'Di ba? Kasi dito ang kumbaga ang journey o ang travel ni Jesus Christ is kailangan niya pumunta ng Galilee. Pero bago siya pumunta ng Galilee, kailangan niya dumaan ng Samaria. Kung hindi natin to naiintindihan, kung babasahin natin to as kumbaga as like normal scripture, sabi lang doon kailangan niyang dumaan sa Samaria. Ano ba sa Tagalog? Sabi dito, at kinakailangan magdaan siya sa Samaria. Pero kailangan nating intindihin bakit sinabing kinakailangan. 'Di ba? Pwede namang sabihin na at dumaan. At kailangan niya pwede natin sabihin siya. At dumaan, 'di ba? Pwedeng ganon. Pwedeng ganon at dumaan siya sa Samaria, 'di ba? Or nais niyang dumaan sa Samaria. Pero ginamit na word dun is kinakailangan. 'Di ba? Bakit niya kailangan? 'Di ba? Yun yung isa sa mga kailangan natin maunawaan Bakit kailangan pa niyang dumaan sa Samaria? At pagkatapos doon, dahil doon naunawaan natin na dahil nga doon sa talata na binigay sa atin, 'di ba? Sa John chapter 6 verse 37. Sabi dito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ito yung kailangan nating intindihin na yes, the salvation of God is free for all. But we really need to understand that God is the one who is leading people towards Jesus Christ. Hindi we should really understand God is all knowing. Makapangyarihan ng Diyos. Alam niya ang lahat. And sabi nga hindi ko lang maalala pero sinabi sa atin noon, 'di ba, last Friday na
um, even before creation, meron ng book of life. Meron ng book of life. Even before creation. And ano ba ano bang nilalaman ng book of life? 'Di ba? Puro pangalan. Meaning, doon pa lang maunawa natin na hindi talaga lahat is nakakalapit sa Panginoon Hesus. Kapag niloob lang ng Ama. Kaya nga, if sa palagay mo, ikaw na isang mananampalataya, nakilala mo si Jesus Christ, 'di ba? It means you are blessed because God wants, o isa ka sa mga pinili ng Diyos para mailapit sa Panginoon Hesus. Kasi dito, 'di ba? Lalo na yung sa John chapter 4. Dito maintindihan natin na na-meet ni Jesus Christ ang isang Samaritan woman. 'Di ba? Na nagkaroon sila ng conversation na dito nalaman natin na makasalanan siya. Bakit? Kasi 'di ba? May kinakasama siyang iba. Tapos ang dami niya naging asawa, 'di ba? Pero anong point doon? Ano ang pinupunto doon Jesus? Ano ang pinupunto doon sa John chapter 4? It means that kung hindi dadaan ng Samaria si Jesus Christ, hindi maliligtas yung babae. Because she's a sinner. Tama? Second, he doesn't know the truth. She doesn't know the truth. Kasi 'di ba, nagkaroon sila ng conversation about how to worship God. Yes. Yan ang naging problema nila. Dahil hindi nila naiintindihan ng katotohanan, hindi nila alam paano sambahin ng Diyos. Kaya nga dumating sa punto na sinabi niya, 'di ba? Kami sinasamba namin yung Diyos dito sa bundok. Kayo sabi niyo ang Diyos sinasamba niya sa Jerusalem. Meaning wala siyang true understanding about God. And because she's a sinner, he needs saving. And yun yung reason bakit napunta ng Samaria si Jesus Christ. Kasi niloob ng Diyos na yung babae yung maligtas. Why? Kasi yung babae din yung ginamit para maligtas yung bayan ng Samaria. Paano? Kasi nung nag-uusap sila, 'di ba? When Jesus Christ told the Samaritan woman that he is the Messiah, lalo na yung ginamit yung verse sa verse 29, I think. Tama. Sa 25, sabi dito, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. It means ipapaliwanag ng Diyos, magpapakilala ang Diyos sa kanila. And ang response is sa verse 26, which is sabi nga, 'di ba? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Kung babasahin natin sa English, sabi doon, Jesus said unto her, I that speaks unto thee am he, which refers to Exodus chapter 3 verse 14, na kung saan nagpakilala ang Diyos kay Moises bilang si ako nga, or I am, 'di ba? Which is the name of God. I am. And from that point, 'di ba, nabuksan yung mata ng Samaritan woman. At anong ginawa ng Samaritan woman? He left yung water basin niya, yung lalagyan niya ng tubig. And then tumakbo siya sa city. And mula doon sa city, 'di ba? Sinabi niya sa verse 29, 'di ba? Sabi doon,
Sa verse 29, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? 'Di ba? From her kumbaga encounter with Jesus Christ, nahayag yung sin niya, nahayag yung pagkatao niya, but in a way, by not kumbaga judging her, kasi nga hindi na parito si Jesus Christ para i-judge siya, but to save, 'di ba? Yun ang kagandahan when someone, kaya nga pwede natin sabihin na yung Samaritan woman, it represents us before we know Jesus Christ. That when Jesus Christ came, or kung tayo ay mailapit kay Jesus Christ, our old self, our sin will be revealed. Pero we are not going to be judged. 'Di ba? Instead, ang nais lang ng Panginoon ng Diyos sa atin is to repent, to go back, to come back to Him. Kaya nga 'di ba, dun sa conversation ni Jesus Christ sa Samaritan woman, wala tayong mararamdaman na kumbaga anger, wala. It's all about love. At dahil doon sa ginawa nung Samaritan woman, 'di ba? Yung bayan mismo pumunta kay Jesus Christ. And sabi doon, kung tutuloy pa natin 'yon, nagstay si Jesus Christ ng ilang araw pa doon, nangaral, nagbahagi ng salita ng Diyos, 'di ba? Hindi 'yun ang isang taong dadaan lang sa isang bayan. 'Di ba? Kung pupunta ka ng Galilee at dadaan ka na sa Samaria, dapat dadaan ka lang. Pero Jesus Christ stayed. 'Di ba? Kaya nga kaya nga eye-opener siya sa atin na once God lead you into Jesus Christ, you should really appreciate it. Sabi nga doon, 'di ba? Kailangan mag-act ka agad, gumawa ka ng action. Kasi grace yun na mismo si God na ang nag-lead sa iyo kay Jesus Christ. And the problem right now, yun nga maraming I can say kahit na mananampalataya ngayon, even though they are considered believer, malayo pa rin sila kay Jesus Christ. Or yung isang side nun, hindi pa nila na-meet si Jesus Christ. Why? Kasi I think if you encounter Jesus Christ, there will be a change in your life. Hindi pwedeng walang mangyayari sa'yo. Kasi na-meet mo si Jesus Christ Imposible walang mangyayari sa'yo. 'Di ba? Kaya tingnan mo, yun yung kailangan natin maunawaan na if God leads you to know Him, to know Jesus Christ, you should really kumbaga open your heart. Kasi ang Diyos ang lumapit. Ang Diyos na lumapit sa'yo. Kaya nga 'di ba nga sinabi sa atin, hindi tayo naging mananampalataya dahil ginusto natin. Hindi nga tayo napunta sa church ng gusto natin Some of us are na-invite, 'di ba? Niyaya. Pero as a man, we are not, kumbaga, wala sa atin yung lalapit tayo sa Diyos. Ano yun? Diba? Yes, lumalapit tayo sa Diyos, pero pag may kailangan na tayo. Patuloy naman ang ginagawa nila. Diba? Ganun yun Yung
yung nangyayari almost, 'di ba? Pero kapag walang-wala na talaga tayo, when we are yung talagang um, yung Panginoon na lang yung aasahan natin, I think God will speak. God will lead us to him. At yun yung grace na tinanggap natin. Kaya nga hindi natin to pwede ipagyabang eh. Hindi natin siya maaaring ipagyabang kasi wala tayong ginawa. Una, ang Diyos na ang gumawa. Pangalawa, ang Diyos pa ang lumapit sa atin. Babalik tayo doon. John chapter 1, di ba? Jesus Christ, the Word is the life and the light that shine. Pero sabi nga doon, di ba? Yung liwanag na yung lumapit, pero yung kadiliman, lumalayo. And we understand it sa John chapter 3, di ba? Pinaliwanag mismo ni Jesus Christ yan when he had a conversation with Nicodemus, di ba? Na dahil mas gusto ng tao yung kadiliman, sila yung lumalayo sa liwanag. Kaya nga kaya nga isang pwede rin natin sabihin na isang clear reason that God loves us. Kasi tingnan mo, 2,000 years ago dumating si Jesus Christ. Pero bakit up until now, yung salita ng Diyos nandiyan pa rin? 'Di ba? Naipangangaral, na naririnig natin. Magtaka ka kapag wala ka na naririnig na Word of God. Pero right now, may naririnig pa tayo, 'di ba? Minsan sa TV pa nga. O sa internet, may nag-share ng Word of God. O, minsan sa labas, sa streets. O, bakit? It means, still, God is, searching for people na ilalapit niya kay Jesus Christ. Kaya nga mapalad tayo. Kaya nga sinabi sa atin, di ba? Ang kailangan lang natin, faith. We only need to have faith. Kailangan lang natin manampalataya. Di ba? Kahit na anong reason pa yung maranasan, anong reason pa yung sabihin mo, dahilan mo, ano man yung kalagayan mo sa buhay, ang kailangan mo lang manampalataya that when God approach you through Jesus Christ, through His Word, you need to accept it with faith. Ito yung kailangan nating maranasan na gawin. Instead of relying on our own. Kasi yan ang problema, 'di ba? Kahit na sabihin mong nangungusap na yung Diyos sa iyo, yung Panginoon sa iyo, you're still relying on yourself. 'Di ba? You are not accepting the truth. You are not believing the truth. Kaya minsan yun nga eh. Minsan may mga tao talaga na their lives hindi nagbabago. Hindi mo nakikita sa sarili nila na nagbabago sila. 'Di ba? Kaya nga doon tayo tatalon eh sa second part ng worship service, which is titled Response to the Will of God. 'Di ba? Kasi yun ang kasi ano ba yung kalooban ng Diyos? 'Di ba? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Response to the will of God. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Yun ang kailangan natin maintindihan. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Think
Ano ba kalooban ng Diyos? Di nyo alam? Based sa, dun sa ano ko, it is said na na yung kalooban ng Panginoon, it's already been fulfilled, which is ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. That's why, alam mo yun, parang, kasi nasabi sa atin doon, now that this will has been fulfilled, God is waiting for us, how will we respond to it? Yun nga eh. Pero ang problem, paano ka magre-respond sa will ni God kung hindi mo alam yung will ni God? Okay. See. 'Di ba? Oh, Brother John, ano ba ang kalooban ni God? At yun nga eh, paano tayo magre-respond doon kung hindi natin alam? Base sa sulat ko, nasa dito, ayon sa kanyang will, or ayon sa kanyang will, according to his will, yung ang Diyos ay gumagawa lang para sa kanyang will. So, ano nga yun? Para sa kanyang Tama ka, gumagawa nga yung, yes, you're correct on that God is working according to His will. So gumagawa ang Diyos ayon sa kalooban niya. Pero ang tanong, ano ba yung kalooban niya? 'Di ba? Yan kasi ang magiging yan ang magiging reason bakit hindi natin nauunawaan kung tinawag ba tayo, hindi. Kasi we don't have a clear understanding. 'Di ba? And yun nga eh. Paano 'yan? Kung buti sana, I don't know, pero if nung worship service natin, hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos, paano tayo magre-respond? 'Di ba? And what is the will? Yung will, ito yung will. John chapter 6 verse 39. Babasahin ko sa Tagalog. Sabi dito, 'di ba? At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. We need to understand, Jesus Christ, the one speaking is Jesus Christ. At sabi niya, ito ang kalooban na nagsugo sa akin. And sino ba nagsugo sa Panginoon Hesus? Si God. Si God the Father, 'di ba? At sabi niya dito, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. So ang kalooban ng Diyos is lahat ng mga inilapit sa Panginoon Hesus ay maibangon muli sa huling araw. Wow! And sino yun? Us. Tayo. Yung Samaritana, yung mga kinausap ni Jesus Christ, yung lalaking may sakit ng 39 years sa Pool of Bethesda. 'Di ba? Yung magnanakaw na nakasama niya na pa ako sa cross. All the people that are kumbaga nailapit sa Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, yung mga nananalig sa Panginoon Jesucristo, yung mga nanampalataya, yung mga nagtiwala. That is the will of God, na hindi mawala ang ilan, na maalis ang ilan. Oh my gosh. Kaya nga 'di ba? Kaya nga yun ang magiging yun ang kailangan nating iwasan, na dapat matanggal yung mindset sa atin na gano'n, na if God called you, you need to rest assured na tinawag ka ng Diyos.
Kasi, kaya, di ba, kaya tingnan mo, kung unawain natin, kaya bakit may mga nawawala? Bakit may umaalis sa church? Bakit may nanlalamig? Bakit kaya? Isa Hindi nila- lang. Isa lang yung reason. Hindi nila nauunawaan na tinawag sila ng Diyos. Hindi nila nauunawaan na niligtas sila, na isa sila sa mga pinili ng Diyos. That they are already in Jesus Christ. Kaya sila lumalayo. Meaning, hindi nila ganun kilala ang Diyos. Hindi nila ganun kilala si Jesus Christ. Kaya, naghahanap pa sila ng iba. Parang sayang naman nun. Yeah, sayang talaga. Una sa lahat, wala ka na ngang ginawa. Kaya nga, di ba, sabi sa atin, di ba, yung salvation natin, it's easy. Ang kailangan mo lang faith. Wala na iba. Hindi mo kailangan ng knowledge, hindi mo kailangan, hindi mo kailangan maglingkod ng marami. Hindi mo kailangan magpakapagod sa ano. Yung Kasi faith na yung gagawa nun eh. Yeah, kasi ang sabi lang faith eh. You only need to believe. I think kung you have faith talaga, like yung mga things na paglilingkod, it will come to natural na lang eh. Oh. Kaya tignan nyo, hindi naman sa pag-ano pero if you're going to understand, 'di ba? kung uunawain natin, kapag nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, wala ka nang problemahin. Why? Si Jesus Christ ang bahala sa'yo. Bakit? Sabi nga dito ni Jesus Christ hindi niya hayaan na mawala ang mga ibinigay sa kanya. Hey gosh. So meron tayong assurance, meron tayong protection. So if you understand the will of God and you are called by God, 'di ba? Para malapit kay Jesus Christ, dun pa lang sa verse ito sa John chapter 6:39, merong assurance. Hindi ka mawawala. Kasi may mag-iingat sa'yo. Si Jesus Christ. Kaya nga tinawag siyang the Good Shepherd. At ang shepherd, ang tagapagbantay ng sheep. Diba? But we just need to understand, ang sheep, alam ang voice ng shepherd. Ewan ko kung napanood nyo na yung video na yon. May isang video na pinakita, na may napanood ako, I think sa ibang bansa yon. Merong herd ng sheep, may herd ng sheep, nasa parang isang malaki kulungan sila, andun lang sila sa pinakadulo. Tapos yung mga turista, tinatawag yung mga sheep. Yeah, nakita ko na. Diba? Tinatawag nila yung mga sheep, hindi sila pinapansin. Pero nung nag-step forward yung shepherd, yung nangangalaga sa kanila, isang tawag lang. Lahat sila narinig yung voice. And they approach the shepherd. Diba? Same thing sa atin na kung talagang we have faith, isa lang ang maririnig natin, si Jesus Christ. Doon papasok ang paglilingkod. Of course, if you believe that Jesus Christ is if you believe Jesus Christ with all your heart, it means when Jesus Christ speaks, you will follow. Doon papasok yung paglilingkod. Diba? Kaya nga sometimes, diba, minsan, that's why it's very important sa atin, lalo na kayo na mga ginagamit. It's very important for us to always pray. Why? Kasi si Jesus Christ ang mag-i-instruct sa atin. And yun yung kailangan natin, yung kailangan natin gawin. That is the response na dapat natin gawin sa will of God. We should only listen to Jesus Christ. Diba? Sabi nga dun as Jesus Christ obeyed and lived with God the Father, we should also do the same. We should also obey Jesus Christ and live with Jesus Christ. And paano mangyayari yon? Through the Holy Spirit. Diba? Because the Holy Spirit is the Spirit of God that dwells in us.
We're so blessed. 'Di ba? Kaya nga kaya nga hindi kasi pwedeng sabing trabaho eh. Pero ang kailangan lang nating gawin is makinig sa tinig ng Panginoon Hesus through the Holy Spirit. That is our response. And yet, sometimes, the problem is, we are making our own decisions. Si may old self. Yeah, because of the old self. Kaya nga, every day, we should deny. Diba? We should deny. Oh my gosh, it's all coming together. Kaya nga, dun papasok yun na, kaya nga, hindi lang si Jesus Christ ang shepherd. Maraming nagpe-pretend na shepherd. Diba? Maraming tatawag sa atin, isang libutan, mga gawa ng kaaway, yung kaaway mismo, 'di ba? Kaya nga bilang isang mananampalataya, kailangan talaga maging matibay tayo, maging matatag. Kasi kung kaya kailangan armor. Kasi kung hindi tayo mag-iingat, mawawala tayo, maging kaya minsan nakakalungkot, 'di ba? Dun ngayon mapapansin natin bakit minsan may mga gawain na excited kang umpisa mo tapos di mo natatapos. Nung biglang nawawala. Why? Kasi pinapangunahan mo sa sarili mo eh. Lagi mo sometimes yan ang reason eh. Yan ang nasa utak na ay gusto ko tong gawin to para kay Lord. Para kay Lord. Yes. Kailangan ba talaga ni Lord? 'Di ba? Ano bang reason? Kailangan natin i-understand bakit kailangan ba ni Lord 'yon? May kulang pa ba kay Lord? Sinabi ba ni Lord? 'Di ba? Sometimes ganun kasi, kaya minsan yun nga eh. Dahil meron pa tayo old self yun. Sometimes we think ito yun eh. We do actions without thinking, 'di ba? Ito yun. Yun ang kailangan nating maintindihan. 'Di ba? Kaya nga kaya nga yun nga kaya kailangan talaga nating limutin yung ating sarili. Yun ang kailangan nating maunawaan. That is how we can respond to the will of God. Diba? Tingnan mo, wag na tayo lumayo. Example na lang natin, sarili natin. If we really follow Jesus Christ, diba? Ano bang inutos sa atin ng Panginoon Jesus? Love. Anong inutos sa atin? Yeah. May inutos ba sa atin ng Panginoon Jesus? Is it like love your brothers and sisters? Of course, kasama yon. Love your brothers and sisters, di ba? Yes. So how? Nagagawa ba natin? No. Di ba? So, there's a problem. We already hear the command, the voice of Jesus Christ, and yet we are not responding to it. Nagigets niyo ba? Diba sinabi pa doon na yung love, like yung pag-lay down ng life. Hindi yung, ito, pagkain para sa'yo. Diba? It's like laying down your life dapat. Kaya nga bilang mga mananampalataya, 'di ba? We should actually lahat naman ng inuutos ng Panginoon Jesus, ginawa ng Panginoon Jesus eh. So, kaya nga tayo tinawag na Christians. We're just following what Jesus Christ did. And yun ang mga utos ng Panginoon Jesus. Actually, yun ang nakakatawa eh.
Kaya dito maintindihan natin bakit nagkatawang tao din si Jesus Christ. Bakit? Para maintindihan natin yung mga utos niya. Bakit? Kasi nung nagkatawang tao si Jesus Christ, ginawa niya lahat 'yon. Fulfilled. 'Di ba? Nagkatawang tao siya, meaning kung ano tayo, ganun siya. But he obeyed it, he do it. And that's why walang reason sa atin para hindi magawa 'yon. Kasi nagawa ni Jesus Christ. Of course, pwede mo sabihin nila, Diyos naman si Jesus Christ eh. God kasi siya, kaya niya nagawa yan. No. Sabi sa Philippians, di ba? Kahit Diyos siya, hindi niya pinantay yung sarili niya as God. At instead, ang ginawa niya, nagpakababa siya like us, in a form of a human, with the weaknesses, may mga kahinaan. Instead, nagawa pa rin niya sumunod sa Diyos. Kaya nga, walang reason sa atin na hindi natin kaya. Nakantakas! Kaya nga 'di ba may isang talata doon sa, I think, saan ba 'yon, sa James, 'di ba? Sinabi ni James na sasabihin mo sa isa sa mga kapatid mo, sundin mo tong utos na to, pero ikaw hindi mo ginagawa, kasalanan 'yan. Oh. Hirap umilag. 'Di ba? Okay. Kaya kailangan talaga nating i-deny yung ating lumang pagkatao kasi yan yung magre-resist. It's like a cycle eh. Yeah, yan yung magre-resist sa kalooban ng Diyos. Kasi ang all self natin, yan lang naman ang ayaw eh. Kalooban ng Diyos. Kaya nga 'di ba? Kaya nga kailangan natin magpalakasan eh. Na dapat kaya pala ginawang kaya pala ginawang example yung like nangyari sa, I think sa Deuteronomy yun eh. Yung how the Israelites sent spies sa Kanaan. Yun, isang patunay yun na ang Israel kahit kasama na nila ang Diyos, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Why? Kasi sinabi ni God sa kanila, lusubin nyo na yun eh. Mapapasain nyo. Sabi nila. Muna guys, scout. Check muna, check. Check nyo muna. Diba? And sometimes ganyan tayo pag may inutos si Lord. Tingin muna sa background. Ay, parang delikado yun, Lord ah. Diba? Malayo to, Lord ah. Kaya, instead na sumunod ka doon sa utos ng Panginoon, gumagawa ka ng sarili mong paraan. Kumbaga parang sinasabi mo, Lord, wag yan. Instead, etong plano ko na lang. Nakiki-negotiate ka kay Lord eh. Diba? And Lord, mas efficient eh. And yun ang nagiging problem ngayon. We are making our own ways. Our own commands, our own, 'di ba? Before Jesus Christ ascend to heaven, sabi ni Jesus Christ, mag-disciple kayo. Ilag, Are we going to respond on that? 'Di ba? Mag-disciple kayo. Naka-unseen pa, Lord. Diba? Sabi niya doon, teach them. Hindi lang baptize them, teach them. Meaning, kailangan maunawaan din nila na tinawag din sila ng Diyos. Na inilalapit sila ng Diyos sa Panginoon Hesus. Sa kaligtasan para mabuhay sa last days. Yan ba ang ginagawa ng church ngayon? Na almost lahat ng church ngayon? Di guys, revival night tayo. Actually, may kasama nga mananampalataya sa, I think, friend na yung church nila ngayon, event din nila ng revival sa buong Pilipinas. Revival night nila. I think last Sunday ata.
Oh. 'Di ba? Ayun. Success daw ang revival nila. Oh, Oo. praise the Lord. Sabi. Pero after nun, what's next? Okay. 'Di ba? Nawa makapagpatuloy. Kasi wala sinabi si Jesus Christ na revive them. 'Di ba? Kasi si Jesus Christ ang magre-revive sa kanila. But nawa maging matagumpay yung revival. Marami ang ano, 'di ba? Oh, At least, wag na tayo lumayo. Church natin sa Nueva Ecija, nag-revival night din. ay, Oh. sa bunga. Sa bunga. Sa bunga, 'di ba? Sa bunga Holy J Church. Nawa naging matagumpay, purihin ng Diyos at makapagpatuloy, Amen. 'di ba? Dahil ang revival hindi lang isang araw. Ang ulitin ko, ang nire-revive patay. So it means dapat lahat yun buhay na. 'Di ba? And yun dapat ang maging respond natin na because God called us to be in Christ. And because Jesus Christ is protecting us, we should also listen to what Jesus Christ wants us to do. Kaya nga yun, nawa makapagpatuloy mga Bible study sa youth, and then may encourage pa, makapagpatuloy pa, 'di ba? Kaya nga nawa sa mga makapanood nito sa church natin, let's bring back yung mga Bible studies. Lalo na yung mga cell Amen. grouping pag after worship service kasi yan ang kailangan. Kasi kaya Sometimes, magpatibayan tayo. magpatibayan na. Kasi sometimes, after worship service, hindi natin alam. Ikaw ba, naintindihan mo ba? Siya ba, naintindihan ba niya? Hindi naman, hindi naman reason doon para malaman kung sino yung may knowledge, sino matalino. Hindi eh. Kasi, lahat tayo umupo, nakinig sa salita ng Diyos. And I think, if we accept it as the word of Jesus Christ Himself, as the word of God Himself, meron siyang ni-reveal sa'yo, meron siyang ni-reveal sa akin. And we can strengthen each other through that. Diba? Amen. Honestly, nung wala tayong podcast, ang hirap eh. Kahit Like, ako, ang hirap eh. Alam mo, parang, it's like you're not well equipped. Like, sobrang kang vulnerable. Parang, para sa akin, nakalimutan ko na yung tinuro ng last Sunday. Kasi it's like, alam mo yun, parang wala tayong pinag-usapan about it or like, alam mo yun, walang naging halos, like, deep talking about ano yung natunan mo, ano yun. Kaya ano yun, nag-pass by na lang. Like, yun. Oo, tapos, syempre, yun nga eh, pag nagkita-kita ba tayo mga mananampalataya, ang pinag-usapan ba natin, Word of God? Attack! Diba? Hindi na tayo pwede magsinungaling. Sometimes, kahit nag-gather ang mga unbelievers, hindi naman lahat yan pinag-usapan, Word of God eh. Tama. Diba? It's like parang tabu yung yung Word of God eh. Oh, diba parang, ewan ko, kayo, Awkward yun, pre. Parang ganun. nung pag lumalabas ba, pag nagdi-dinner ba, kumakain ba, pinag-uusapan ba Word of God? Pag nagmi-meet up ba, Word of God? 'Di ba? Hindi. Kaya kailangan ibalik na natin kasi this is now that God told us to respond to the will, 'di ba? Kailangan natin makibahagi talaga. Even the disciples of Jesus Christ, 'di ba, kahit nung nawala nung inakit na sa heaven si Jesus Christ, anong command sa kanila ni Jesus Christ? Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo ipapadala ko. Even that, sinunod nila. They gathered together, prayed together, habang hinihintay yung promise na yun ni Jesus Christ. And then, when they received the Holy Spirit, yun, nangusap na ulit ang Panginoon Hesus sa kanila. Kaya nga lumago ang church, kaya nga nag-start na ang church ministry noon.
Tayo, uy, ay, pwede ka, halika dito, sali ka na. Qualified. Diba? Parang nakita ko na kumakanta kanina. Diba? That's why, napaka-importante ng discipleship. I think, ang isang church na walang discipleship, it's, they are not listening and obeying or not responding to the will of God. Kasi yun ang utos sa atin eh. Diba? Yung sabihin na natin, okay, hindi kayo lumalabas na dyan sa loob ng church, lahat ba matibay na? Lahat? Disciple na ba? Diba? Kaya sometimes, it's very, kahit sa akin, parang nakakailang na tawagin kang manggagawa. Kasi pag sinabi mo manggagawa ka, dapat may ginagawa ka. Tawag pa naman sa atin, workers of God. Workers of the church. Kung worker ka sa church, dapat may ginagawa ka. Oh. 'Di ba? Nakakahiya naman na worker ka, Sunday lang. 'Di ba? Sometimes workers company. Sometimes nagiging ganyan tayo eh. Nagiging manggagawa lang tayo ng Panginoon Jesus pag Sunday, pag special events, pag may occasion. 'Di ba? Nakakalimutan natin ang pagiging worker hindi isang araw, hindi dalawang araw. Because when you say you are a worker of Christ, you should be working every day. Just like Jesus Christ said, 'di ba? Dahil gumagawa ako kagaya ng ginagawa ng aking Ama. Even Jesus Christ is working. Kaya nga sa totoo lang, ngayon ko lang din naintindihan. Kapag Sunday, 'di ba, yan ang rest day natin eh. 'Di ba? Kumbaga, yes, yan ang time na nakipag-meet tayo kay God. Of course, worship service. Kaya nga, I think, hindi considered na paglilingkod ng linggo. Bakit? Kasi yun yung pahinga natin. Naintindihan nyo ba? So, kung pahinga ang linggo, paano mo sabihin may ginawa ka nung linggo? Nag-gets nyo ba? Yun, kumbaga, yun ang Sunday natin eh. Yun ang 7th day natin. 'Di ba? 6 days nag-work si God. And then on the 7th day, He rested. Pero sabi nga, 'di ba? Kaya tayo nagtitipon-tipon every Lord's Day kasi yun yung rest day natin. Kasi doon yun yung day na resurrect si Jesus Christ. So dahil yun ang rest day natin, hindi dapat tayo naglilingkod. So, lahat ng ginagawa natin ng Sunday, hindi paglilingkod tawag doon. Rest. Ngayon, kung linggo ka lang naglilingkod at yun ay considered rest, paano mo sasabihin sa sarili mong worker ka? Wala kang ginawa. Tulog na ako, Lord, sa Monday to Friday. Kaya nga, diba, sabi sa atin, diba, sabi ng pastor natin, ang tunay na paglilingkod, pagtapos ng worship service. Nasa labas na. Pag nasa labas that's the ka. true war. Kasi, yung gathering natin sa loob ng church, rest lang kasi yun eh. Rest natin yun for our soul. Para ma-feel, mapalakas. Saan ba ginagamit saan ba ginagamit yung lakas na yun? 'Di ba sa labas? Oh. Parang nasa fountain lang nun. Oh. So, 'di ba? That's why we should really have to respond now. Help them tayo. I think katulad siguro ng Samaritan woman, I think they need to know the rin, no?
Kasi parang I think hindi rin, parang hindi lahat fund na, ganun pala yun. Yun na nga eh. Kasi nga, ito kasi problema eh. Pag worship service kasi natin, hindi naman tayo pwede magtanong eh. Kaya Diba? nga, ang ganda talaga kung may cell grouping yun, no? Oo, maganda talaga na may cell grouping. Kasi like, it's like, alam mo yun, I think little details or parang, ano siya, alam mo yun, ang crucial niya, kasi you're not aware. Like, sobrang, it's like wala ka talagang armor. If, like, kahit, kung hindi mo alam yung, ganun pala yun, parang, madali ka lang tirahin ng kaaway. Yun na nga problema. Pagtapos sa worship service natin, kalasan na. Uwian na. Dahil ba nag-respond ka ng amen? Naintindihan mo na? Yep, mahirap talaga. Di ba? That's why we should really, yun nga, nawa, may balik. Na after worship service, dapat meron tayong cell grouping kahit 30 minutes lang. Para maintindihan. Kasi nakakalungkot na, yun nga, di ba? Huwag na tayo lumayo sa mga kabataan. Lahat ba ng kabataan naunawaan yun? Lahat ba ng kabataan walang tanong? Perfect exam. Diba? Kaya mas maganda talaga na sayang hindi sila na mapalad tayo, meron tayong ganto na nakakapag-usap-usap tayo, nakakapag-sharing tayo, 'di ba? Pero paano yung iba? Amen. 'Di ba? Kaya ang mas maganda yun, nagmi-meet up. Kaya nga 'di ba, masasabi ko bittersweet. Kasi ito, nakapag-meet up tayo kasi meron tayong program na ginagamit sa internet na pwede rin sa cellphone. Yan, Messenger, Discord, yan, pwede kayo mag-usap-usap, di ba? Ang tanong, nung ginawa ba natin, lahat nakakasama ba natin? Hindi. So, minsan talaga, nasa tao ang problema. Gusto ba nila mag-grow? Gusto ba nila talagang mag-respond doon sa kalooban ng Diyos? Siguro, spot on talaga yung, like, yun nga yung father yung maglalapit talaga sa anak niya. Kasi kung, tama yun parang, kung na-meet mo si Jesus, I think, magbabago yung perspective mo and mismo ikaw yung magpupush eh. Like, parang, mananatili ka na eh. Hindi katulad yung parang, sinabihan ka na, wala yan. Oh. And we should also remember, God is a powerful God. So, lahat ng tao kilala niya. Yep. Kung wala sa heart mo talaga na makilala si Jesus Christ, manampalataya kay Jesus Christ, sumunod sa salita ni Jesus Christ, diba? Hindi ka pipilitin ng Diyos. I think lahat pa rin tayo kinausap ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para ilapit tayo kay Jesus Christ. Pero yung tao na magre-respond nun. And of course, dahil alam ni God ang heart natin. Sabi nga sa 1 Samuel, 'di ba? God is looking into the hearts of men. Alam niya ang nilalaman ng puso ng tao. So, kung ikaw, ang puso mo, ayaw mo talaga makilala si Jesus Christ, hindi ka pipilitin ng Diyos. Because, ganun ang pag-ibig ni God. Hindi ka niya pipilitin. Yun. Kaya nga, mapalad tayo kapag tinanggap natin yung paanyaya ng Diyos sa atin to be close to Jesus Christ, di ba? Na makalapit sa cross. Kaya ganda ng last episode, nung last episodes natin, like, diba napag-usapan natin how blessed yung mga poor in spirit or parang mapagkumbaba yung loob. Kasi parang katulad ng Samaritan na woman, I think he have that kind of heart. Kaya naman, kahit narinig niya yung sarili niyang like,
yung sarili niyang sin. Hindi niya natanggap yun as judgment, but alam mo yun, it's like a revelation to herself. Oo, This is kasi Christ. kasi 'di ba? Kung ikaw sinabihan ka, ini-reveal yung kasalanan mo, ganun ka ba magre-react? Ako? Paano Diba? naman yan? I think normal response dun, sasabihin niya, ay, hindi totoo yan, ha? Hindi ako, Dismiss ano, lang ha? po yan? O, diba? Pero hindi, eh. Talagang nakilala niya, naunawaan niya, nabuksan yung mata niya sa katotohanan. Same thing din sa atin, ganun din dapat sa atin. Kaya nga nawa, tayo na mga tinawag ng Panginoon para mailapit sa Panginoon Hesus. Yun talagang kailangan natin gawin. Ako, this week medyo nag-struggle din ako kasi lagi akong puyat. Yun nga, kasi pupunta ako ospital. Sometimes yung mood ko iba. Ang hirap kasi pagod ka lagi. But I'm still praying na yun nga, nawa wag akong malayo sa Panginoon Hesus. Even in my decisions, sa lahat ng mga ginagawa ko, lahat ng mga babalakin ko, I still pray na si Lord nawa ang manguna, hindi ako. Kasi sometimes ganun eh, na pag may gusto akong gawin, gusto ko agad gawin. Impatient. Oo, na ano ko na parang gusto ko agad execute. Kaya nga, humihinto kagad ako na, teka, gusto mo yan, Michael. Ang tanong, gusto ba yan ng Panginoon? So, nagpipray ako. I pray, I wait. And then, I ask for sign kung kalooban ng Panginoon. Diba? Kasi dapat ganun eh. Hindi na tayo magde-decide sa sarili natin. Mahirap siya, pero by the grace of God, tutulungan ka pa rin ng Diyos na mag-overcome. Kaya nga nawa, tayo din, yung mga ministry na kinabibilangan natin, maging matagumpay, diba? Na hindi tayo ang nasusunod. Diba? Dapat tayo ang sumusunod. Tayo ang gagamitin. So, yun lang. Kasi dyan, nahirapan na rin. Nahirapan ka na ba dyan? Si Jen, Nahirapan ka na? Alam ko may bagong schedule si Jen eh. Oo. Okay. Ikaw, narinig ko na rin yung schedule mo. Ang tanong, ikaw na ang ano yan, magre-respond ka ba? Diba? Kasi pag-aaral yan, kumbaga parang ano lang yan eh. Of course, yung schooling na yan, school yan, pero iba pa rin yung kay God kasi. Diba? It's hard, talagang hard talaga. Kaya kailangan mo talaga humingi ng, alam mo yun, lakas. Pero I think, kung hihingi, sabi nga, diba? Sabi nga, sa binasa natin sa John chapter 6, diba? Hindi kahayaan ng Panginoon Jesus na mawala sa Kanya. So, ask for strength. Kung kailangan mo ng strength, yan kasi ang problema eh. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon Jesus pag may kailangan tayo sa faith life. Lagi natin hinihingi pera, pagkain, paano tayo mag-survive ngayon. Mali eh. Parang wala siya sa requirements natin, homie. Mali. Yun nga kasi dahil hindi mo naintindihan. Diba? Hindi mo siya naintindihan. Sometimes, yun nga, halimbawa, struggle ka sa, medyo mapapagod ka na sa pag-aaral, tapos may gawain ng Panginoon. Ask for strength, physical strength na kayanin mo. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kakayanin. Naman si Jan, no? Diba? Depressed na eh. Wala. Ganun talaga. Diba? Pwede nating sabihin na maybe that's kumbaga testing in your faith life. Diba? Yun ang kailangan nating tignan. Na kasi gusto ni Lord tumibay tayo eh. Paano ba tayo titibay? Through test. Diba?
ang hirap naman na sinasabi mo sa Panginoon na na gusto mo tumatag sa pananampalataya tapos pag binigyan ka ng pagpapatibay sa pananampalataya, ayaw ka kaagad. Kaya ka nga titibay dahil dyan eh. Diba? Oh. Testing ka na rin. Ako din, matitest na rin ako niyan. Kasi, syempre, darating na si Jubilee. Matitest din ako niyan kung makapag-prayer pa ba ako. Tutuloy pa Parang ba ako. Parang nakaka-exciting din sa part na yun. Of course, nakaka-excite. Pero, andun pa rin yung syempre, may baby na ako, mahadlangan ba ako sa paglilingkod? Hindi ko sinasabing magiging dahilan si baby, blessing si baby. Pero, hiwalay pa yun sa pagpapalakas na gagawin sa akin ni Lord. Sa pagpapatibay sa faith. Diba? Kasi, pwede ko sabihin na, nung wala pa si Jubilee, okay, nakapaglingkod tayo. Ngayon, nabibigyan tayo ng pagsubok. Mababago ba yun? Diba? Yun ang kailangan na paghandaan. Kaya kung kinakailangan na ipag-pray ko na, Lord, bigyan mo ako ng lakas pag mag-iibay ko, wag mo isasara yung mata ko. Ganun kayo, no? Oo, di ba? Ganun talaga. Kaya nga, ito talaga yung time na dapat mag-respond na tayo sa kalooban. Kaya naman eh. Kasi like mga last episode natin, 'di ba, yung the divine favor. I think we can do it if we ask diba? help nga lang talaga. Kailangan lang nating humingi. Sabi nga ni Jesus Christ, sinabi na nga ni Jesus Christ, 'di ba? Kumatok, pagbubuksan. Humingi, bibigyan. Mahirap na, kaya nga napaka-importante talaga na nagpe-pray. Diba? Yan yung time na talagang makakalapit ka kay Lord. Diba? So, nawa, ganun din. Pag-pray natin yung official na pagpo-podcast natin sa church, matuloy, maging matagumpay. Diba? Kung sino man yung magiging fourth member. Wow, fourth member. Sino ba yun? Kung sino man siya, maging matibay din siya. Hindi pwedeng dahil Korean. 'di ba? Hindi pwedeng dahil gusto lang niya. 'Di ba? Mga Koreano 'yun. Of course, gusto natin na may isa pang kasama, pero hindi pwedeng gusto natin. Dapat kailangan natin. 'Di ba? Yun kasi yun eh. Yun yung kailangan talaga natin gawin ngayon. Diba? So, bilang pagtatapos, manalangin tayo. Sige, Brother Jan, ipanalangin mo na tayo, mga mananampalataya sa church natin, lahat ng mga kapwa natin mananampalataya na tinawag ng Panginoon, nilapit ng Panginoon, ng Diyos sa Panginoon Hesus, maging matibay na magkaroon tayo ng tunay na pag-respond sa kalooban niya. Brother Jan? Ito patuloy ng sama ang pagkakataon ko na natin naalala ng mga hindi tayo na yung tinawag mga ito yung manalay sa medyo matatawag mga spirito na mga harapin namin mga sa patunong mga pinagwasan mga ito yung tulong kami na bigyan ko yung lakas ng amok ito yung doon yun sa mga nakikinig yung matanggap ng mga sa mga bilang piso pati yung mga ito yung mga piso na buksan ng isip at kanilang mga puso na tungsukin ka sa mga buwan wala kang nagawa ko kaya wala sa amin nangito po kami ng lakas na galing sa kaya alam mga ang isa rin kaya hindi namin ito makaya kaya may kang bibigay at parang mga bibigay na porta mo sa aming mga buwan. Kaya may gamayan na this name we pray. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. And Oh my God gosh. bless po. Bye-bye.
Ay,